Magandang araw po sa inyong lahat. Mayo 7, magbibigay ulit tayo ng tip. Bihira lang po ako magbigay ng tip kasi ang ina-encourage natin yung mga karerista na mag-analyze ng sarili nila. Kaya meron tayong mga racing guides. Pero ngayon, mag-encourage ulit tayo ng iba pa na mag-aral ng sarili nila. Kaya ipapaliwanag natin kung paano natin nakukuha yung mga posibleng manalo. So ngayong araw na to, meron tayong 7 karera. Manipis lang yung lineup kasi GBT races. So ibig sabihin ng GBT, group based on time, na pinaglalaban-laban nila yung mga kabayo na yung average time magkakalapit. Kaya kahit 4 lang yung kasali, nahirapan tayong mamili kung sino yung mananalo. Pero meron tayong paraan dyan para mas maging madali yung pagpili natin. Yung nakikita nyo ngayon, pinili ko na yung mga tinatawag na past performance, kung ano yung paglalaban-labanin natin. Kasi kung gumagamit kayo ng index, 'di ba, yung na programa, pinagkukumpara nyo yung mga huling takbo nila. Yun yung purpose ng index para malaman ninyo pag tinignan nyo yung halimbawang takbo ni Runway 10 nung 38 days ago. Yung 38 days ago na yun pwede nyong palitan 28 days ago. Kaya lang kasi dito computer, 'di ba, na napapalitan agad natin. Kaya pagka meron kayong programa, manual yan. Pero yung baseline natin, makikita nyo agad doon yung meron tayong parang index yung baseline. 15 pesos lang yon. Makikita nyo yung comparison agad kasi may converted time yon. Pero balik tayo sa GBT. Yung karera ngayon is GBT 11. Nilista ko lahat ng GBT races. Meron niyang GBT 10 hanggang GBT 20. So, bawat grouping kasi binibigyan ko yan ng rating Ang rating ng GBT, internal lang to hindi ito galing sa Pilracom. Ang rating ng GBT 11 is 96. So, 96, comparable na yan dun sa mga pang stakes race. Kaya makikita nyo dyan si May Jopay. Yan na yung pinakamataas na grupo dyan So, sabi ko nga, para mas madali yung pag-analyze, hindi tayo magbabase sa time. Ito kasi TMC, time converted yan So halimbawa si Runway 10, kung pipiliin ko, ito nanalo siya dyan 28 days ago o nung April 9 yan. So makikita nyo rin kung anong grupo yung pinanalunan niya. Pero gaya ng sabi ko, binibigyan ko yan ng rating. So yung mga nakalaban ni Runway 10 nung 28 days ago, pag in-average mo yung class rating nila, ito yon. So yung class, makikita mo yung bigat ng laban, yung kalidad ng laban niya. Kaya halimbawa, kung kukunin ko yung GBT 11 niya, makikita nyo, tumataas yung class. Kaya mas nahihirapan siya. Kita mo yung time niya, 89.6 na lang. Seconds po yan. Kumpara dun sa nanalo siya, 86.2. Pero hindi kasi tayo mag-analyze base sa time. Although yung grouping na yan, base sa average time. Hindi po ganun ang ginagawa kong pag-analyze. So, nagbabase ako sa pace rating. Yung PCR yan yung pace rating.
At kung mapapansin nyo, lahat ng kabayo na yan, puro de bandera. Hindi po diremate si May Jopay, de bandera yan. Ang running style, yung F na nakikita ninyo, kung anong saan siya nananalo. Hindi porke front runner palagi siyang nauna. Kailangan ang mananalo siya, kailangan yung karera is nandun siya sa bandang harapan. Ngayon, ang pinakamahirap dito, yung pipiliin mo yung past performance para makumpara mo sila ng tama. So, hindi ko kukunin itong nanalo siya kasi makikita nyo yung class rating 91.7. Ito nga palang percent early, PEC. Yan yung parang pinaliwanag ko na ito dati. Yan yung kung gumagamit ka ng sasakyan, yung apak mo sa gas. So, yung kapag hihingan mo yung kabayo, mas mataas yung apak mo dun sa gas. So, kaya pagka tumaas ang grupo, makikita mo tumataas yan. Pag tumaas yan, papangit yung converted time, pangit din yung pace rating. So, ano yung pace rating? Yung pace rating, yun yung EP is early pace, tapos yung tulin, yung sustain, yun yung kanyang yung tinatagal niya kung may remate. So, yung pace rating, base yan dun sa dalawa na yan. Kaya, ang laban ngayon kasi is GPT-11. Kukunin ko yung GPT-11 ni Runway 10. Si Spirit of Might, although kasama siya dyan, kasi yung average na time yan, hindi nagkakalayo yan. Makikita nyo yung nung nanalo sila, hindi sila nagkakalayo ni Doña Chichay. Kaya lang, mababa yung laban na yon. So, kukunin natin yung mataas na laban. Pag tinaasa mo yung laban yan 24 days ago, mas malapit yon, makikita mo wala yan. So, ganun din si Doña Chichay. Eto, makikita nyo dito, kung kahit kunin ko yan, yung GBT30 na nanalo siya, wala nang panalo yan dito. Bakit? Kasi i-arrange natin yan kung sinong mauna. Mauna yung Runway 10, makikita nyo mataas yung EP niyan, 55.5. Di bandera din ito, kaya hindi na yan makakahabol doon. Ngayon, si May Jopay, naglaban na yan ni Runway 10 nung 7 days ago. Pang tersero si Runway 10, inabutan niya ni May Jopay, kaya lang narematehan ito ni Mythic Laila kasi diremate talaga yon. Nahirapan na yan kasi front runner naghabol doon sa kay Runway 10. Pero ngayon nabatak na kasi yan. Unang takbo niya uli yun mula sa mataas na grupo na muntik siyang manalo. Pangalawa, iba na hinete, si A. Reyes. Kaya dito sa karera na to, ang kukunin ko dyan, numero 2 lang. 4 lang yan, hindi na tayo kailangan kumuha ng iba. Kaya solo ko na yan yung 2, si May Jopay. Dito sa race 2, gagamitin natin yung morning line. Yung morning line, isa yan sa racing guide ng Horse Racing Philippines. Ano lang po yan, 18 pesos. So yung makikita ninyo dyan, puro average. Puro average rating yan. Kaya yung morning line talagang bagay siya dun sa mga GBT races. Kasi yung GBT, di ba, mga average yun ng time. So, ito naman, average din ng speed, stamina. Makikita nyo yung class. Yan yung mga average yan nung group rating nung mga kinalaban niya nung huling 6 na takbo. Kaya makikita natin dito, pag in-arrange natin by class, si Star of the Future ang may pinakamataas na mga grupo na nilabanan nung huling 6 na takbo niya.
So kapag ka nag-a-analyze nga tayo, 'di ba? Katulad dun sa race 1, tinitignan natin yung running style kung sino yung mauuna. Dito mauuna si Don Damiano kasi yung front runner siya, tapos yung speed points 6. Yung speed points yung kadalasan na nauuna siya eh. So mas madalas siya mauna dun sa kay Star of the Future. Sa morning line nga pala, meron tayong tatlong tip. Yung red, yun yung first choice. Yung blue, yun yung second choice. At yung yellow, yun yung third choice. Ngayon, suggestion lang yan. Kaya dapat kayo pa rin mag-a-analyze dyan. So dito, ang kukunin ko dyan, bagamat mauna yung Don Damiano, sa tingin ko lang, pwedeng abutan yan ng 4 kahit na di bandera din yan. Dahil nga sa kanyang class. Tsaka makikita nyo, yung rating, nagbibigay din ng rating yung morning line, computer generated po yan. Ina-analyze niya yung capability ng bawat kabayo, nagbibigay siya ng rating. Kaya para sa akin, yan ang first choice ko. Tapos, since na maghahabulan itong dalawa mauna talaga yung Don Damiano, hahabulin lang yan ng Star of the Future. Kung hindi niya mahabol, makadiretso yun, mananalo yung Don Damiano. Pero kung magkalutsahan yan, makakaremate yung uno. Kaya ang second choice ko yung uno na Red Hawk. Primera ko yung Star of the Future. Race 3 na tayo. Makikita nyo dyan sa screen yung mga racing guides na meron tayo. Una yung pace analyzer, yan yung mga statistics ng mga entries, pero makikita nyo yung mga best performance nila. So madali nyo makikita kung sino yung pinakamagaling dun sa mga entries, tapos meron ding computer rating kung sino yung mga possibly most probability na mananalo. Meron din siya mga tips. So ito puro best. Ito naman morning line, statistics din pero mga average. Pace line, yung history ng huling 6 runs para ma-compare ninyo, pero meron siyang converted time. Tsaka yung quarter times na makikita ninyo, yung sa mismong kabayo, hindi dun sa nanalo. Yung time card naman, makikita nyo dyan agad yung last run with converted time at saka yung best run. Yung speed and stamina, parang pace analyzer yan, puro best. Puro average. Parang morning line pero meron siyang visual in a form of graph. Tapos meron din siyang sariling tip, computer generated din. So yung mga tip dyan, puro computer generated at hindi po pare-pareho. Ngayon, kaya meron tayong iba-ibang racing guide para i-prepare po kayo dun sa pag-a-analyze ng karera na kayo mismo yung mag-a-analyze. So, ito po yung magiging future natin later on, na kayo yung makakapamili nung past performance kung anong ilalaban. So, dito, i-analyze natin ngayon yung race 3. Si Alindog lang ang debandera dito. Ngayon, pag debanderang ganyan, kailangan yung kukunin po natin yung as much as possible yung nakabandera talaga siya. So, kung kukunin natin itong last run niya, hindi siya nakabandera dyan kasi nakikita po natin yan dun sa mga huling mga past performances niya kung nakabandera siya. Ang nakabandera talaga siya yung April 10 na takbo niya, pero 1,200 meters yon. Ito yung group.
So, gaya ng sabi ko dati, may rating tayo sa GBT15, ang rating is 92. Kaya kung kukunin natin yung GBT15 niya, yan po yun. Yung time niya 91.2 as against dun sa nanalo siya na 88.4 seconds. So, pabayaan muna natin, tignan natin kung ilalaro-laro na lang natin yan kung sino makikita nating lamang. Ito yung last run ni Asik Falls na 1,400 meters. Nanalo siya doon. So makikita nyo pang primera si Pulang Lupa, last run lang talaga dapat nating kunin dyan kasi GBT 15 din yun. Nung before that, yung laban niya kasi mas magaang, like GBT 15 16. Mali ako, mas mabigat pala yon kasi pagka mas mataas yung GBT, mas mataas na grupo. So yun ang kukunin natin, yung 30 days ago. Si Ani Mulasal, yan ang kanyang performance. Kung kukunin din natin yung last run ni Alindog, kung makikita nyo yung may mga nagtatanong po bakit napakaraming racing guide ng Horse Racing Philippines. Actually, inihahanda lang po namin kayo na mag-analyze kayo ng sarili ninyo dahil ang balak talaga natin dyan yung makakapag-analyze kayo interactively. Katulad nito, nung pinakita ko sa race 1, napapalitan ko yung past performance o ang tawag dyan baseline actually. So this is 27 days ago nung manalo si Alindog. May kita nyo dyan kung ilalaban ko yung nanalo siya, lamang na yung uno dyan. Kaya lang, katulad ng pinakita ko sa race 1, yung kalidad ng laban mababa. So iaangat natin yan kung kukunin natin yung last run niya. Ayan na, makikita nyo, papantay na yan kay Ani Mulasal. Itong si Asik Falls, nung nanalo siya, yan yung, hindi po ito class rating, yan yung mga average nung nakalaban niya, average class. So kung ipapantay ko yan, wala pa rin 89.1 yung class. So mabababa yung nilalabanan ni Asik Falls, kaya tingin ko hindi na yan contender dyan. Nung nakita nyo, kahit pinalitan ko yung last run, yung baseline ni Alindog, bagamat mababa yung converted time, mataas pa rin yung pace rating. Si Pulang Lupa, ganun din, kahit kunin ko yung last niya, wala na siya, di ba? 90.6 yung laban na yon. Pero itong second to the last 30 days ago, 91.1. So isa lang ibig sabihin nun, baka pa-degrade yung kabayo. Pangalawa, iba-ibang hinete. Nung last run niya, si RM De Los Santos ang hinete niyan. Nung GBT 15-16 ng laban, si AR Ramos. Kung kukunin natin yung last run niya, second choice na natin si Ani Mulasal. Pero kung kukunin natin yung mas maganda ni Pulang Lupa, Alindog tsaka Pulang Lupa. Pero ako, mas tingin ko pawala yan kasi pinalitan din ng hinete. Kaya ang
choices ko dyan yung 1, Alindog, tsaka yung 2, Animo Lasal. Dito sa race 4, start tayo sa Blanco. I-arrange muna natin by running style and then pipiliin natin yung baseline or past performance na ilalaban natin. Kung pipiliin ko yung last run ni Professor Jones, RS610 yun, nanalo siya. Pero 1,200 meters yun. So yung class 89.5, 91 ang laban ngayon. Kaya makikita nyo, umakyat siya ngayon eh. Kung group rating ang pagbabasihan natin. Kung kukunin ko yung laban niya nung GBT 16, nanalo, 18 pala, nanalo siya. So yan ang kanyang pace rating niya ng time. So makikita nyo, mas maganda yung pace rating niya sa 1.2, pero 1.4 kasi ang laban. Kaya 1.4 ang kukunin natin. Isa pa, GBT 16 ngayon, GBT 18, umakyat siya, nanalo siya doon. Kaya mas akma na ito ang kunin natin. Si Petron, yung kabayo na to galing sa mataas na grupo yan. Pero puro hindi siya inaayuda or nilalaban. Makikita nyo dito, itong last run niya, 51.6. So ibig sabihin, hindi talaga hinihingan yan eh. Kaya ang kukunin nating baseline niya, yung April 7 na 30 days ago. Tapos makikita nyo yung class na nilalabanan niya, 91.7. Di hamak na mas mataas dun sa Professor Jones. Si Princess Belle naman, ang makukuha lang natin dyan yung last run talaga. And then si Advance Party, meron siyang 1-2 na takbo, 91.7 yung pace rating. Pagka 1.4 ang kinukuha natin, makikita nyo hindi maganda ang pace rating niya. Kukuha uli ako ng isang 1.2, 1,200 yan, kita nyo maganda. Kaya tingin ko yung kabayong ito magaling sa 1.2 pero mahina sa 1.4, diba? Kung kukunin natin yung last niya, baka may translate niya sa 1.4, pero hindi tayo sigurado. Kaya ang pang primera ko dyan, yung numero 2 na Petron, panigunda ko lang yung Advance Party na hindi sanay tumakbo sa 1,400 meters. Or ibig sabihin, hindi maganda yung output niya pag 1,400 meters. Palagay ko hindi ko nakukunin yan kasi mas mataas yung IR ni Advance Party sa kanya. Hindi na makakapag-perform ng maganda yan. So 2 at 4 lang ako dyan sa race 4. Race 5 na tayo. Ganun ulit gagawin natin. Simula tayo sa blank. Siya nga pala, pagka gusto nyo bumili ng racing guide, i-search nyo lang sa Facebook yung Horse Racing Philippines, tapos mag-message po kayo para ma-guide ko kayo kung paano bibili ng programa namin. So dito, unahin natin si Great Angie. Kunin natin yung past performance niya na maganda sa 1.4. Yan yung tinakbo niya nung April 19. Si I Tell You, halos parehas yung pace rating niya nung huling dalawang takbo niya. Kunin natin yung huli kasi medyo matagal na yan, 25 days ago pa eh. Si Majestic Star naman, nanalo yan nung nakaraan. Kunin natin yung nung nanalo siya. At si Cristiano, sasakyan ngayon ni RJC Tabor,
meron niya magandang itinakbo noong April 19 na tercera llamado siya, kaya yun ang kukunin natin. Meron dyan din siya tinakbo nung nakaraang April 3, pero masyadong matagal na kasi yun eh, kaya kukunin natin yung second to the last lang niya. Pag in-arrange natin ng pace rating, pinakamataas si Majestic Star, pati yung converted time niya. Ngayon meron niyang average sa pace 89, makikita niyo sa morning line, 89.9, 90.9 to 90.6. So kung i-analyze natin by pacing, mauna si Great Angie, kaya lang mababa yung kanyang early pace. Tsaka yung class mababa rin. Kaya ang pipiliin ko dyan, pang primera ko yung Majestic Star, panigunda ko yung I Tell You dyan sa race 5. Race 6 na tayo. So subukan nating mag-tip uli every racing day. Kaya lang yung tip ko hindi tulad nung iba na meron agad silang tip paglabas ng kopya, kasi gusto ko pagka nagtip ako meron akong basihan para hindi naman po kayo maligaw. Siguro yung iba nagtitip sanay na yun sila, di ba? Kung meron nakita nila yung lineup, alam na agad nila kung sino yung mananalo. Hindi po tayo ganun. Meron talaga mga ganun na sanay na magluto, di ba? Kahit di nila alam yung kung ano yung sukat ng mga sangkap, napagluto sila ng masarap. Ako, kailangan kong manukat tsaka pera po yung itatayanin nyo dyan, kaya ayoko ring basta mamimili na lang tapos ibibigay sa inyo kung sino yung mga posibleng manalo. Kaya yung tip ko siguro, katulad ngayon may post ko to after lunch na, 5:30 karera na. Pero syempre nanonood din naman kayo ng live, i-search nyo lang yung Yopi Tips tapos yung date para makita nyo kung meron akong tip. So halimbawa April 7, i-type nyo lang yung buong month, April 7, April space number 7 tapos Yopi Tips, para makita nyo agad sa search result ng YouTube. So dito blanco ulit tayo, kunin natin yung kay Buenabel, 1,400 ang karera. Yung mga huling tinakbo niya puro magaganda yan, kaya kukunin natin yung 1,400 meters niya. Tsaka medyo pantay-pantay, kita nyo green lahat yan pagka green ibig sabihin nasa grupo. So Heavenly Star 1,400, si Dancing Queen, yung huling dalawang takbo niyan parang hindi iniayuda yan ang kukunin ko yung 3rd March 13 pa yan, hindi pa gaanong kainitan nga lang nun. Double Rock yung huli niya. At si Helgay, meron niyang 1,400 meters nung 55 days ago. Pero yung huling takbo niyan masama din. Kaya lang hindi siya hindi out to run lang siya doon hindi siya nilaban kumbaga. Makikita na agad natin dito kung sino yung may mga panalo. Tatlo yan, Helgay, Dancing Queen at Buenabel. Pero tingnan natin yung pace. Pabor kasi ako dun sa recency. Ito 20 days ago lang kaya pamprimera ko yung Buenabel. Pero makikita nyo ang baba ng laban kasi niyan And then 55 days ago pareho to, naglaban na pala yan pang-anim yun, di kukunin na natin si Helgay. So numero 5 pamprimera ko Helgay,
And then Uno pang Panigunda Bernabel. Dito sa last race, ang gagamitin natin yung pace analyzer. So itong racing guide na ito, makikita ninyo yung mga best run nila sa last 6 runs. So kinuha natin yung pinakamagandang takbo ng bawat entry from their last 6 performances. So makikita nyo dyan yung pinakamagandang naitala na best time si Denderendenden, parehas 88.6 seconds. 49 days ago si Noble Promise sa grupo na ito, si Denderendenden naman sa grupo na yan. Kaya makikita ninyo halos parehas di ba? Ang kinuha nga lang na pang primera si yung DOS dahil mas mataas yung grupo pero mas matagal na. Makikita din yun yung rating nila, pantay din. Kaya yan na rin ang kukunin ko, pang primera yung DOS, Panigunda yung numero 1. So wag po ninyo makakalimutan kung magtitip ako, medyo late na, kaya mas maganda bumili kayo ng racing guide, i-message nyo lang ako sa Facebook page ng Horse Racing Philippines.